Good morning mga Lods. Ngayon naman ang topic natin ay kung paano natin maingatan yung mga naamoy o hindi dapat na nasa paligid ng ating mga alagang ibon o mga parakeets o kits mga idol. Okay? Let it, bang, bang. Magandang umaga mga Lods. Ngayon napauna ko pala yung yung upload ko kahapon medyo namali ako ng konti doon mga idol. Pero kinorek naman natin. Inayos na natin. Salamat nga pala doon sa doon sa Lods natin na nag-comment. Sabi niya, Lods, ano naman yan, kumbaga niya, magbubuga naman yung kaya basahin ko mga idol maglalabas talaga yan ng dominant pied yan kasi dominant pied yung isa, pero kung same na wala yung dugo na dominant kumbaga mahirap palabasin tsambahan. Tama naman si idol to. Total hindi yung pamagat idol. Shout out sa iyo ano pangalan niya idol, Richard Osmeña. Ayun yung account niya mga Lods. Ganun naman talaga mga Lods, hindi naman tayo perfectong although kinorek ko na mga idol. Naman tayo hindi naman tayo namali tayo ng kaya tinatanong ko si Commander, sabi ko ano ba yan ko dito kasi may bisita ako mga idol mga Lods. Nung babalik ako sa pag-i-edit, totally naka-ready na, hindi ko na-review masyado, na-upload, kaya lang nakita ko na rin yun kumbaga napansin ko. Antayin ko na lang na may mag-comment. Kumbaga pagbabasihan ko na lang na susundan ko yung comment kung ano yung i-comment. Salamat sa iyo idol Richard Osmeña kung tama yung ko. Ganun tayo mga Lods, hindi natin pinipilit yung pag nagkamali sabi nga tanggapin, pag tumama purihin, parang gano'n lang yung mga Lods. Salamat sa iyo idol. So ngayon mga Lods, balik tayo. Ang itatopic natin ngayon yung tungkol sa mga kabawalan sa mga alaga nating mga kits. Sabihin mga hindi dapat, kasi yung mga dapat na na natin, although kulang pa naman yan. Kasi siyempre unang-una pag mag-aalaga ka, nagtanong ka ng konti saan, although kasi mga pupunta rito, mga ng mga alaga natin, yung ayon sa experience natin mga idol, tinuturuan natin sila paano ma-save yung ganito gawin mo, ganyan dapat at least na hanggang noo yung o hanggang mukha mo yung kulungan. Sabihin hindi naabot ng aso, hindi naabot ng pusa. Tapos yan, pinapayo natin na dapat yung hindi nadadaanan ng daga, kung talaga hindi maiwasan, lagyan mong takip na hindi makapenetrate yung hambang kung kahit may bubong na maglagay ka pa ulit sa hindi siya makaka-overlap, kumbaga makapenetrate yung bubit man yan daga mga Lods. Although minsan hindi maiwasan, kaya yun minsan. Kaya ngayon mga Lods, dagdagan natin kasi maaaring yung alaga natin nasa safe na, nasa mataas, lagpas ulo ko pa nga. Sabihin, Lods, lagpas ulo ko pa nga. Tama yun. Hindi na siya nadadaanan ng daga, mga Lods. Tama yun. Hindi na rin abot ng pusa. Mas lalo ng aso. Safe na. Di ba, mga Lods? Kaya lang ang tanong ito. Baka naman sa paligid-ligid niya may mga toxic. Yun ang hindi pa natin although pa konti-konti mga Lods, pero ngayon ito hindi naman 100% na nasasabi natin, pero at least itong topic natin ito, mas lalo nating may ingatan yung mga ibon natin mga Lods. Kasi nga minsan di ba yung ibon natin walang sakit, masigla, kasi yung sakit pinaghahandaan natin yan, kagaya ko mga Lods particular.
pinaghahandaan ko yung sakit, yung lahat ng mga sakit na dumadapo sa ibon, naranasan natin yan mga lods. So kahit papaano naiwasan na natin yan. Kaya lang, ito yung itatopic natin mga lods. Baka mamaya hindi nyo alam yung kagaya na topic ng isang araw, naglinis ka lang ng bahay, kinabukasan patay ang alaga mo, diba? Yan yung itatopic natin ngayon. Ano-ano ba yung mga minsan hindi mo alam, hirap na palang huminga yung ibon mo, may nararamdaman na pala, diba, no? Hindi natin alam dahil sa paligid niya mga lods. So kaya minsan kagagawan din natin. O ano-ano yun mga lods. Halimbawa naglinis ka ng bahay, diba? Okay yun. Nagsabon ka, yung ano, ay yung palang ginamit mong ano na isang sample. Hindi tayo naninira sa mga produkto halimbawa downy, sample lang to mga lods. Masyado palang tutok sa ano mo, alaga mo, mapangis yung pagka ano mo, tapos nilagyan mo pa ng ano, nag-spray ka pa na o naglagay ka pa ng bleach, yung ano yung mga bleach na panlaba mga lods, diba? Marami yan. Bahala na kayong ano, yung mga Sonrox na yan, maraming ano yan, pangalan yan. Yan mga lods, delikado sa ibon yan. Baka mamaya gumagamit ka niyan, kulong yung area mo, andun yung ibon mo, ikaw yung nagbibigay ng karamdaman sa ibon mo o maging sanhi ng kamatayan niya. Isa pa lang yun mga lods. Ano pa yun? Dito tayo sa paglalaba, paglilinis. Naglaba ka o naglinis, gamit mo downy. Naglalaba ka, Sonrox, minsan gamit din panlinis yan Matapang pala yung pagkaano mo. Okay. Delikado sa ibon yan mga lods, mga kits. Ano pa? Nakalinis ka. Dito lang sa paglilinis mga lods, ang dami ng delikado sa ibon Nag-spray ka ngayon ng air freshener. Ako, nasasapol yung mga ano mo, yung mga alaga mo mga lods. Delikado yan pag nalanghap nila yan. Maring sa tao kaya mo yan kasi malaki yung baga mo, yung air sac mo sa katawan, yung pinakabaga. Yung air sac natin maluwag yan, malawak. Pero sa ibon mga lods, napakaliit ng baga niya. Pag pumasok yung ano na para sa atin napaka minimal, pero sa kanila napupuno yung baga nun mga lods. Yung air freshener na yan, delikado yun mga idol. Kaya ako mga lods, pag naglilinis, kasi hindi na natin maiwasan hindi maglinis, gumagamit din ako ng yan, yung mga nabanggit ko na yun. Pero kung hindi naman maamoy yung, kasi di ba may kahit pa paano may amoy ng konti yung, siyempre may pupo yan mga lods. Minsan yung kinakain nila, yung inuman, aminin natin may amoy yan, nagkakano. So ngayon maglilinis tayo ng kulungan o yung area. Pinakapayo natin doon mga lods, ano lang, ang gusto nyo lagyan, pinaka konting-konti lang. Sakto lang ano, na kumbaga mawala yung amoy. Huwag nyo tatapangan na amoy yung nilagay mo ano, nakawag. Pwede nga lang ano lang yung sabon, sinabon mo lang na malabnaw tapos sa basahan, gano'n. Ganun lang ako maglinis lods Pati nga yung ano yung pang ano natin, yung pang spray natin mga lods sa ano, sa ibon, yung wash out. Ano yan, mild lang yun. Kaya mga lods yung mga pupunta rito at saka yung mga nagtatanong, pampakinis kasi ng ano yun balahibo, tsaka pantanggal na rin ng mga mite, skull mite, gano'n. Mga insekto hindi natin nakikita. Pag gumamit kayo nun mga lods, ano, mild lang. Totally ako sa ngayon ano na lang ang gamit ko nun Minsan nga sa isang buwan halos wala na Ano lang yan mga lods, gagamitin nyo lang yan Pag may napapansin kayong ano, sobra na sa kamot yung mga ibon nyo, yun, magbuka kayo, isin nyo yung kulungan yan, tapos spray. Pero bihira yan lods huwag yung panay-panay, baka nga gusto nyo sumobrang kintab yung alaga nyo, wag. Pang ano lang yun mga lods, pantaboy, mga mite lang yung ano na yun. So pampakinis din pero wag masyado ron na masobrahan, yun ay ikasakit ng mga alaga natin. Balik tayo dun sa ano, yung mga bawal.
Ayan, kagaya ng air freshener nga, nabanggit ko. O, yung mga ano dyan, mga naninigarilyo. Baka yung hangin papunta sa ibon mo, tapos madalas kang tumatambay, naninigarilyo ka. Papunta yung hangin sa alaga mo. Masama yun, idol. Unti-unti mo binibigyan ng sakit yung alaga mo niya. Ibalik kung open siya, kagaya sa akin dito. Although ako, mga lods, hindi man ako naninigarilyo. Wala tayong bisyong ganun, mga lods eh. O, ano pa, yung e-cigarette, nako, lalo na. Chemical yan eh. Iwasan natin yan. Kung bawa, minsan, di ba, di yan maiwasan talaga. Iba, naninigarilyo naman. O kaya, yung e-cigarette na yan. Distansya ka sa alaga mo, mga lods. Kung pwede, kung masikip yung area mo, bago ka pumunta sa alaga mo, kung naninigarilyo ka o yung e-cigarette na yan, mag-ano ka muna bago punta yung alaga mo. Hanggat mari nga, kasi diba, minsan tayo, for tao na, amoy natin yung nicotine. Hindi na masyado yun. Huwag lang direktang yung usok na pumupunta sa alaga, mga lods. O ano pa, yung aerosol na pang-spray. O meron ding yung pang ano sa banyo. Aerosol, di ba, no? Yung pang-spray na yan, saka yung pang-banyo, mga lods. Di ba, kahit tayo, sa atin, minsan, parang mabango yung dating, no? May ano yun, parang RC, yung sa pang-banyo. Ano yun? Pagdating sa ibon, ano yun? Masama sa kanila yun. Mabango sa atin, pero sa kanila, ikakasama nila yan. O, ano pa, yung kandilang mabango. Di ba, meron mga kandilang mabango, pag sindi mo, ang bango niya, parang ano siya, bawal yun, mga lods. Yung ano na yun, yung mga ganong klase. Pag direktang naamoy ng hanggat mari nga, walang ganon, mga lods. Ano pa, mga pabango, mga lods. Kahit ano ori pang pabango yan. Mahilig kayong magpabango na tapos ang alaga mo, halos andyan lang pala. Ano yun, hihina yung immune system ng ibon mo, mga lods. Diba? Ano yan, marami to eh. Ano pa, insenso, mga lods. O may lahi kayong in-check. Naghahain kang insenso kang ganyan. O pala, nasa taas yung ibon mo. Naku po todas ang alaga natin dyan, mga lods. Ito mga lods, wala tayong lahi yung sa mga produktong binabanggit ko. Hindi. Ang iniingatan natin dito, yung alaga nating ibon, mga lods. Kumbaga, hindi mo natin pinagbabawal na huwag tayong gagamit yan, hindi. Kumbaga dapat, ilayo natin sa alaga natin, mga lods. Kaya nga, di ba, yung sa akin, nasa bubong. Nasa bubong yun eh. So, ibig sabihin, napaka-konti ng polusyon na minsan, may rito, nagsisiga, pero malayo. Ngayon, pag nakikita ko yung hangin papunta, alam mo, ginagawa ko, mga idol. Mukha ko electric fan. Kumbaga, kinaka-counter ko yun. Pero napakabihira nun. Napakabihira kasi malayo naman eh. Kaya nga yung mga nag-iihaw dito sa may baba, binabawalan ko eh. Hindi tayo nagseselan, mga lods. Ano yun, iniingatan natin yung ibon natin eh. Nag-iihaw ng yung sa baba dito ng mga sinisan, mga kapitbahay natin, Hindi naman natin pag-aari yun, kaya lang tayo pinaano nung kumpare natin. Siguro, may karapatan naman tayong konti. Pero minsan, tinitingnan ko rin. Pag hindi na lumaakat yung usok, nabayaan ko rin. Pero pag sobra, ayun, pinabawalan ko yun. Siyempre, delikado yung alaga natin. Although yun, malayo. Medyo kaya ng ibon, mga lods, kasi open. Hindi naman laging ang takbo ng usok, Kaya nga minsan, di na ako kumikibo kasi hindi naman doon ang takbo ng usok, kaya okay. Minsan, ginagawa ko ng paraan. Binubugan ko na lang ng mga lods, electric fan. Pero itong pabango, mga lods, yung mga ginagangaan, pagbuga mo, andyan pa rin yan. Hindi nawawala amoy yan eh. Mga panlinis ng bahay na yan. Mga bleach yan. Yung ammonia. Delikado rin yan, mga lods. Yung ammonia na yan. Tapos yung yung mabangong langis. Diba yung mayayaman. Minsan, misis ko may dalang ganun eh. Nakalagay sa parang mangkok na maliit na ganyan. Tas sisindihan niya. Parang, siguro paano ginagawa, parang sinasalangan. Meron apoy sa ilalim, yung parang kandila. Mabango yun eh, pero
pag direktang nalalangkap ng mga alaga natin yan, mga lod, ako, toxic sa kanila yan. Walang pinagkaiba sa sibuyas yan. Alam mo yung sibuyas, toxic yan sa kanila Walang pinagkaiba yan, lods. Patay ang alaga natin dyan. Kasi mga lods, yung ano niyan, yung sistema ng mga yan, sensitibo. Napakasensitibo na sistema niyan. Madali silang kapitan ng problema sa paghinga, mga lods. Kasi maaaring yung ibang alagang hayop, kaya yun. Pero yung mga kits, mga lods, although alam ko, hindi lang mga kits pati yung ibang ibon. Pero kung makits yung alaga natin, hanggang doon lang ako, mga lods. Kasi ayoko namang itapik kung hindi ko pa alam, mga lods. Ano yan? Kasi nagdudulot ng matinding pamamaga. Sabi mo, mamamaga yung ano niya, yung sa baga. Yan kasi may binabasa ako, mga lods Inano ko lang, tinype ko siya para at least hindi ako mawala. Ano, nagdudulot siya ng matinding pamamaga, mga idol. Pag namaga yan, mahirapang huminga yan. So pag nahirapang huminga, tapos hirap na nga huminga, lagi kang gumagamit ng ganun, ako hindi tatagal yung alaga natin, mga idol. Kaya isa yan sa mga pakaingatan natin, mga lods, yung mga nabanggit na yun. Yan, number 1 dyan, yung mga sa mga pang-spray, yung mga spray can na yan. Basta mga matatapang ang amoy, mga lods. Para sa atin, okay ang amoy minsan. Papango, mga insenso, kung ano-anong mga ano yan. Pero pagdating sa alaga, mga lods, delikado yan. Ang dami yan, mga lods. Yung mga ano na yan. Basta yung mga kahit ano pa yan, mga mababangis ang amoy. Bawal sa yan, sa mga alaga natin, mga lods. Ayan, mga lods, dami nito. Kaya lang, hindi natin kayang yun. Basta iwas na lang. Kahit mabango sa para sa'yo, pero sa alaga natin, delikado yan. Kaya, ingat mga idol. Sayang yung mga alaga natin na nabubuwal yung isang bigla na lang nanamlay, bukas ang patay na. Minsan, isang sanhi pa ng kaya parang hindi nagbe-breed. Ang cost din yan na nararamdaman ng ipon, wala sa kondisyon, kumbaga. Kaya mga lods. Tapos isa pa yun, yung naiirita siya. Nataka ka, bakit irritable yung ibon mo? Pala may nararamdaman na hindi maganda. Diba, no? Ay, mga lods, dito muna. Sana may natutuhan tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!